Sa English, for by grace ye are saved through for by grace ye are saved through and for by grace ye are saved through and that not of yourself. It is the gift of God. Amen. Amen. Tayo po ay naligtas, mga kapatid, sa grasya ng ating Panginoon at hindi po sa ating sarili. Praise God. Tayo po ay manalangin. Hinihilin ko po si Brother Eddie na ipanalangin po ang salita ng Panginoon. Dakilat ko kapangyarihan ng Diyos na masalangit. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Dalangin mo, Panginoon, ang gamitin mong labi, Panginoon, paspasan mo, Panginoon, hallelujah. Gamitin mo si Pastor Kirit, Panginoon, na yung likuran, Panginoon, hallelujah. It's keep anointing, O Lord, para may deliver niya ang iyong minsay, Panginoon, hallelujah. With word and simply, Lord, hallelujah, and clarify, Panginoon, the words from you, Lord, hallelujah. Buksan mo ang bawat isa ng mga puso, Panginoon, para digin ang iyong salita at pagpalain mo ang bawat isa makikinig, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng narito, ganun din sa makikinig at din ang binsay sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Praise God. Bago ka umupo, kamayan mo ang 5 na kapatiran at sabihin mo, I'm glad you are here. Praise the Lord. Amen. At tayo po ay mga kaupo na. Praise God. At sa oras po ito, bibigyan po natin ng pamagat ang mensahe ng Panginoon na in the subject of 7 ways of salvation. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, 7 ways of salvation. 7 ways of salvation. 7 paraan o 7 daan patungo sa kaligtasan. 7, mga kapatid, was described for the ancient Jews and played a prominent role in their religious life. Ang number 7 ay sagrado para sa mga sinaunang Hudyo at gumaganap ng isang prominenteng papel sa kanilang relihiyosong buhay. Napakahalaga po ng number 7, mga kapatid. Kaya ito po ang God's number. Ipinadala ni Eliseo ang mensahero lingkod kay Naaman na kitongin ang kapitan na Syrian po upang sabihin sa kanya na maghugas ng 7 beses sa ilog Jordan at siya ay maging malinis at gumaling sa kanyang ketongin. 7 din po ang ginamit ng Panginoon kay Eliseo na sabihin kay Naaman na siya po ay lulubog doon po sa ilog Jordan. Bakit po 7? Dahil ang 7 ay napakahalaga. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag sa ika-7 araw ay tinapos ng Diyos ang kanyang gawain ng kanyang ginawa ang sanlibutan at siya po ay nagpahinga. Kaya nga po yung ika-7 araw ay pagpapahinga. Ang 7 days, mga kapatid, hallelujah, ay gagawin po natin banal sa harapan ng Panginoon. Na which is ngayon po ang ginagawa natin Sabbath day ay Sunday. This Sunday, mga kapatid, is kailangan natin to keep it holy. Everybody say to keep it holy. To keep it holy. The number 7 indicates perfection and symbolize completeness or wholeness. Sabi mo sa katabi mo, number 7. Number 7. Ano po ba ang salvation? Sapagkat ang ating topic ay 7 ways of salvation. Ang sabi po ng ating topic, salvation is the deliverance from all power and effect of sin. Ang pagpapalaya mula sa lahat ng kapangyarihan at epekto ng kasalanan. Kung kailangan natin maligtas, dapat po tayo mga kapatid ay maalis sa epekto ng kasalanan. Ang number 1 mga kapatid na para po tayo maliligtas
At ang daan ng kaligtasan, mga kapatid, ay kailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, magkaroon ka ng pananampalataya. Kailangan mo magkaroon ng faith. At paano tayo magkakaroon ng faith? Ang sabi ng Bible, faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Ang sabi po sa Tagalog, Romans 10:17, Brother Eddie, pakibasa. Romans 10:17, kaya nga ang paniniwala ay manggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Amen. Ang paniniwala manggagaling po sa pakikinig. Kaya kung wala pong nagtuturo, paano magsisimula ang ating pananampalataya? Lahat po tayo nagsisimula ang faith natin kung meron kang narinig na salita ng Panginoon, sapagkat ang sabi ng Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay ito po yung mga bagay na meron po pag-asa na hindi po natin nakikita, pero tayo naniniwala. Sino po ang nakakita sa Panginoong Jesus? Di ba wala pong nakakita, pero naniniwala tayo, mga kapatid, na meron pong Diyos. Kaya po ang pananampalataya, ganun din. Kailangan mong makarinig ng salita ng Panginoon para magkaroon ka ng pananampalataya. At bakit po kailangan manampalataya? Ang sabi ng Acts 26 verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sin and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Para linisin tayo, mga kapatid, at ihahon tayo mula doon sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Kailangan po natin, mga kapatid, na maiahon. At bago tayo maiahon, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya. Tapikin mo ang katabi mo ulit, sabihin mo, magkaroon ng pananampalataya. Sapagkat sa pakikinig, doon tayo magsisimula na pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Panginoon. 7 ways to salvation. Ang pangalawa, mga kapatid, kailangan mangyari sa ating buhay ang tunay na pagsisisi sa kasalanan. Repentance. Katulad kagabi, mga kapatid, meron po tayong bagong baptize. Congratulations kay Sister Marieta. Si Sister Marieta po, ang kumpleto niyang pangalan ay Marieta Picar Gregorio. Picar po. Ang ating pong mentor sa Pilipinas ay Picar din po ang apelido. Praise God. So congratulations sa mga nabaptize. On December, bibigay po namin ang inyong certification. Praise God. Kailangan maganap ang pagsisisi, sapagkat kapag hindi ka nagsisi, mga kapatid, sa iyong kasalanan, hindi malilinis ang iyong mga karumihan. Kaya nga ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, Brother Eddie. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Amen. Sapagkat ang lahat nga'y nagkasala at walang nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Sino po ang perfecto dito, mga kapatid? Sino walang kasalanan? No one. Pero, mga kapatid, kailangan natin magsisi sa kasalanan sapagkat lahat po tayo nagkasala. Pastor, mabait naman ako Namimigay naman ako ng tulong sa mga kapwa. Siguro wala na akong kasalanan. Pastor, hindi naman ako nagbibisyo. Siguro wala akong kasalanan. Hindi lang po sa kabutihan, mga batid, ang masasabing ikaw ay walang kasalanan. Dahil, mga batid, sa isip, salita at sa gawa, nagkakasala pa rin tayo. Amen. Kaya kailangan natin magsisi ng tapat. Sabi nga ng Romans 6:23. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, katapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay
Kapag hindi po tayo nakapagbayad sa ating kasalanan, tayo po'y mamamatay. Naku, magbabayad na ako ng utang, pastor. Baka mamatay ako. Ang ibig sabihin po dito, mga kapatid, spiritually, ang kasalanan natin, mga kapatid, na labag sa kalooban ng Panginoon, masiseparate ka sa Panginoon spiritually. Kapag ikaw ay gumagawa ng mga bagay, mga kapatid, na labag sa Panginoon at hindi ka aya-aya, ang sabi ng Biblia, ito'y kasalanan at meron pong kabayaran ang kasalanan. Huwag po natin hintayin pa ang darating na panahon na tayo'y mawawalan ng buhay. At saka lang natin marirealize pag nasa banig na tayo ng karamdaman, Lord, bigyan mo pa po ako ng one chance, maglilingkod na po ako sa iyo, Panginoon. Marami pong ganyan, mga kapatid, sa huling lakas na lang binibigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Pero mapalad tayo ngayon dahil nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Mapalad tayo ngayon, mga kapatid, dahil alam mo na ligtas ka na. Dahil tinanggap mo ang Panginoon, mapalad ka. Any moment, any time, any single moment, mga kapatid, darating ang Panginoon, ramdam mo kasama tayo pagdating ng tunog ng trumpeta. Amen. Ihanda natin ang ating kaluluwa, ang ating buhay sa ating Panginoon kung siya'y darating. O minsan, mga kapatid, merong nawawala na dito sa lupa, namamatay. Ang tanong, handa ka na ba? Ang tanong, handa mo na bang ibigay ang iyong buhay kung darating ang Panginoon at tatanungin ka, anak, ano ang iyong ginawa dito sa lupa? Maaring nag-aalangan tayo ngayon dahil hindi pa natin naibigay ang lahat sa ating Panginoon. Amen, hindi pa po sapat ang paglilingkod natin sa Panginoon dahil sa sobrang buti ng Panginoon, yung buhay niya, binigay niya sa krus ng Kalbaryo. Pero tayo, mga kapatid, minsan konting pagsubok, ayaw na natin. Minsan konting mga salitang hindi magandang marinig, ayaw mo nang pumalakpak. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ng tapat, kahit tinatamaan ka, kahit masakit, pumapalakpak ka pa rin sa Panginoon. Amen. Praise God. I'm so blessed na narito rin ang ating kapatid na Sister Lolita Villegas. Amen. Batang-bata pa ang kanyang face, pero kung tatanungin yung kanyang edad, secret. Praise God. Pinagbigyan niya ang ating kahilingan at siya po'y nagpapasalamat dahil meron po tayong nagawang kabutihan. Pero hindi naman natin hinihingi yung kapalit. Pero salamat sa Diyos, isa siya sa bumalik at nagpasalamat. At sabi niya nga, susunod, dadali niya yung kanyang anak para magpasalamat din sa atin. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Kailangan natin pagsisihan ang ating mga kasalanan para po makaakyat tayo sa daan kaligtasan. Dahil wala pong makakapasok sa langit na mayroong kasalanan. Pastor, paano ako makakapasok sa langit? Lagi ako nagkakasala. Kaya nga po, mga kapatid, meron pong daily devotion. Every night, every morning, every single minute, mga kapatid, pwede kang manalangin bago ka matulog, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Upang dumating man ang time na hindi ka na magising. Alam mo, pag gising mo, makikita mo ang Panginoon face to face. Amen. Hindi ka na matatakot, hindi ka na mag-aalala. Kapag dumating ang time na yon, alam mo, secured ka. Marami ngayon ng mga ganyan Kristiyano ang kanilang faith, hindi na ako natatakot. Kahit na dumating ang time na ako'y mamamatay, alam ko kasama ko ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang ibang panalangin nila, sana maligtas din ang aking mga kamag-anak, ang aking mga mahal sa buhay. Gusto kong maramdaman din nila yung nararamdaman ko. Amen. Kasi kapag ikaw ay ligtas na, mapatid, masaya-masaya ka. Amen. Meron bang ligtas na lungkot na lungkot? Di ba wala? Kapag ikaw ay ligtas, nasa puso mo, buhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon. Totoo ang Diyos sapagkat naranasan ko, na-experience ko sa aking buhay. Kaya nga mapatid, tayo po tinatawag na saksi ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, saksi. Saksi ng Panginoon. Kaya sinasabi nga ng iba, saksi ni Jehovah. Saksi rin tayo ni Jehovah, mga kapatid, sapagkat ang Jehovah ay Panginoon din. Sabi ng iba, kami ay El Shaddai. El Shaddai din tayo, mga kapatid, sapagkat isa
Ang pangalan ng Diyos na makapagliligtas ay Panginoong Jesus. Kaya nga inawit natin kanina, Yahweh, Yahweh. Ang Yahweh, mga kapatid, yan po yung pangalan ng Panginoon. Sa lumang tipan, yan po yung sinabi ng pangalan niya, pero nagpakilala ang Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, ang pangalan na makapagliligtas kapag ikaw ay nagpabautismo, kailangan pangalan ni Jesus, biblically. Ano po ang pangatlong paraan para ka maligtas? Magpabautismo sa tubig. Baptism in water. Kailangan maganap sa isang mananampalataya ang pagbabautismo sa tubig. Tayo pong maliliit noon, binautismuhan tayo. Lahat po tayo ay nanggaling sa Catholic na denomination. Ako rin po, nung maliit, binautismuhan. Wisikan ng aking ulo. At ako ay binautismuhan na hindi ko alam. Ang pagbabautismo, mga kapatid, kailangan alam mo ang tama't mali, alam mo ang katotohanan, alam mo magsisi. Ang mga bata, hindi pa po yan marunong magsisi. At hindi pa nila alam ang kasalanan at tama. Ang binabautismuhan lang, mga kapatid, yung nakakakilala na ng kasalanan at nakakakilala ng mabuti. Kaya nga po ang sabi ng John 3:3 verse 5, pakibasa, Brother Eddie. John chapter 3 verse 3 to 5, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan sinabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Amen. Verse 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may kapanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok pa ba siya sa bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak? Verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang ikaw ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. So kailangan maganap sa ating mga kapatid ang paglubog sa tubig at may panganak ka muli. Amen. Kaya nga nung ikaw ay nailubog na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tatawagin kang born again. Sabihin mo sa katabi mo, born again ka ba? Born again ka ba? Ako ay born again. Ako ay born again. Amen. Mahina yata. Ako ay born again. Yes. Ang sabi po ng Mark 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadawat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya mga kapatid, meron pong pangangaral. Kailangan nating marinig ito mga kapatid. Kailangan nating mabautismuhan para tayo po ay maliligtas. Kailangan nating sumampalataya para hindi ka parurusahan. Amen? Ang pagbabautismo, mga kapatid, ito po ay pinag-uutos. Inutos po yan ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, inutos ng Panginoon. Basahin po natin sa Acts chapter 10 verse 48, Brother Eddie. Acts 10 verse 48, at inutusan niya sila na magsipag-bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkatayo'y kanilang ipinamamanhik sa kanya na matirang mga ilang araw. Amen. Amen. So, Acts 10:48, patunay po, ang bautismo ay pinag-utos. Kaya nga sabi, inutusan niya sila na magpabautismo. Kaninong pangalan, mga kapatid? Sa pangalan ni Jesucristo. Malinaw po na inutos ang pagbabautismo sa pangalan ni Jesucristo na magkagayoy kanyang ipinamanhik sa kanyang ng mga natitirang araw. Bautismo sa tubig kailangan maganap sa isang Kristiyano para tawagin kang tunay na born again. Amen. So I'm proud to be born again dahil ako'y nabautismuhan sa tubig. Ako ay binago na ng Panginoon. Ramdam mo kapag ikaw ay nalubog sa tubig. Amen. Tayo ay saksi. Lahat po tayo mga kapatid ay nakaranas ng bautismo. Yung mga born again na sinasabi, sila po ay magpapatotoo. Na ibang-iba ang pakiramdam nung ating pong maunawaan ang pagtanggap sa bautismo. Dahil nung tayo po ay nagpabautismo nung bata pa tayo, hindi pa natin yan naintindihan.
Kaya nga meron pong rebaptize, kapatid, at binabautismuhan tayo sa tubig. Kailangan natin maganap yan bilang isang tunay na Kristiyano. At ang bautismo, kapatid, sa Espiritu Santo ay kinakailangan din natin maganap sa ating mga pagka-Kristiyano sapagkat yan po ang kapangyarihan. Yan po yung selyado na tayo po itatawagin anak ng Diyos at makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sabi po ng Acts 19 verse 2, Acts 19 verse 2, at sa kanila'y sinabi niya, tinanggap bago ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya. At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Amen. Amen. Diba nung tayo mga bata pa, hindi naman natin alam na mayroong Espiritu Santo na ibinibigay. Ang alam lang natin, mayroong Espiritu, pero hindi natin alam na kailangan palang tatanggapin natin ito, mga kapatid. Nananampalataya tayo noon na mayroong Panginoon, mayroong Ama sa langit, pero hindi natin alam, mga kapatid, na kailangan mong tanggapin yan. Kaya nga sabi ng apostol, doon may nagtanong sa kanya, at pinangaral nila, natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo nung kayo magsisampalataya? At ang sabi nila, mga kapatid, hindi man lang namin nalaman na mayroong palang ibinibigay na Espiritu Santo. Kaya nga, mga kapatid, sila po ay nung makarinig, tinanggap nila ang bautismo sa tubig at Espiritu Santo, mga kapatid, nung sila ay nagpabautismo. Ang sabi po ng Acts 2:38, Brother Eddie, Acts 2:38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of the sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Amen. Napakalinaw po, kapatid, pinag-uutos at pinangaral ng mga apostol. Ang sabi ni Pedro, magsisi kayo. Ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo for the remission of your sin, and you shall receive the Holy Ghost. Matthew 11:28 ang sabi, Matthew 19:28. Wala dyan sa Go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Kailangan natin magpabaptize sa pangalan. Hinahanap po yung pangalan. Kaya nga po, ang pangalan ni Jesucristo ay napakahalaga, mga kapatid. Baptize them in the name. Ito po ay requirements, mayroong pangalan na makapagliligtas sa atin sapagkat ito po ang selyado mo. Kapag ikaw ay naibaptize sa pangalan ni Jesus, tatanggapin mo ang Espiritu Santo. Ang panglima, para po tayo makapunta sa kaligtasan na ito, mga kapatid, kailangan mong mamuhay ng may kabanalan. Amen. Pastor, hindi lang pala tatanggap sa bautismo, kailangan palang mabuhay ng may kabanalan. Yes, kailangan nating mamuhay hindi lang sa panglabas, kailangan din pati ang pangloob na ating buhay ay nababago. Kaya nga po ang sabi ng awit, binabago niya ako araw-araw. Dapat po lagi tayong nababago, mga kapatid. Kapag ikaw ay nagbago, mararamdaman mo na ikaw ay tumataas ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, be holy for I am holy. Nasusulat, kayo'y mga pagbanal sapagkat ako'y banal. Ano po ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Romans 12 verse 1? Romans 12 verse 1, Kaya nga, mga kapatid, ipinabanggit ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Amen. Meron pong requirements, mga kapatid. Kailangan nating ihain ang ating katawan bilang isang banal, mga kapatid, at kaaya-aya sa ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon kapag gumagawa ka pa ng mga kasalanan na sikretong kasalanan. Na hindi nakikita ni brother ni sister, pero merong nakakakita ang Panginoon doon sa langit. Kaya requirements, mga kapatid, maging banal tayo, mga kapatid. Ang holiness, hindi lang po panglabas na nakikita na maganda tayo manamit. Kailangan din makita sa loob ng ating
kaluluwa. Sapagkat kung ang basong tubig, mga kapatid, na meron pong maduming tubig, iinumin mo ba? Di ba ang pipiliin mo yung tubig na malinis ang baso at malinis din ang tubig? Sapagkat napakahirap, mga kapatid, tingnan na parang ang tubig na to ay punong-puno ng mga putik, tapos inumin mo. Ganon din, mga kapatid, sa ating magiging Kristiyano, kailangan mong maging malinis sa harapan ng ating Panginoon, inside and outside. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. And number 6, mga kapatid, pagpapatuloy. Ang mga Kristiyano hindi lang nagtatapos sa bautismo, mga kapatid, kailangan nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa wakas. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Endurance. Endure unto the end shall be saved. Ang sabi po ng Matthew 24 verse 13, Matthew 24 verse 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kailangan mong magtiis hanggang kailan, mga kapatid? Hanggang wakas. Hindi po sinasabi kapag ikaw ay napagod, tatalikod ka na. Kailangan natin, mga kapatid, magtiis anumang pagsubok natin sa buhay, anuman ang hirap, anumang pighati, kailangan mong pagtiisan hanggang wakas para tayo'y maligtas. Amen. Hindi po tayo pwedeng huminto sa paglilingkod kung ikaw ay nangihina. Pwedeng manghina, huwag lang pabaliktad. Pwede nga dahan-dahan, pero kailangan mo makabalik sa kalakasan sapagkat kapag dating ng Panginoon, mga kapatid, sa tunog ng trumpeta, maririnig mo ang trumpeta, mga kapatid, aagawin ka na ng Panginoon sa alapaap. Kaya ang huli, mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang pag-agaw mula sa alapaap. Alam niyo ba, mga kapatid, ang mga Kristiyano na tunay na mananampalataya ay makakasama sa rapture. Wala pong mararapture, mga kapatid, na hindi holy. Wala pong makakaakyat sa langit, mga kapatid, na hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, maging banal tayo sa harapan ng Diyos. Alam natin yung mga bagay na hindi kalooban niya. Huwag natin gagawin, mga kapatid, yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kung gusto po natin makaakyat doon po sa alapaap, sa rapture na tinatawag pagdating ng panahon, maging tapat tayo sa ating Panginoon. In the last verse, ang sabi po ng 1 Thessalonians 4:17. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Kung magkarayan tayong mga bubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tatayo, mga kapatid. 7 ways of salvation o 7 ways ng kaligtasan. Kailangan natin maghanap ito, mga kapatid, sa ating mga buhay. Ang Panginoon ay nananawagan, mga kapatid, na maging tapat na tayo, yaman lamang na dito ka na, naglilingkod, nagsisimba. Bakit hindi mo nagawin tapat, mga kapatid, ang iyong paglilingkod? Sa oras pong ito, inaanyayahan ko po kayo na haharap sa altar. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, makipag-usap